Yun naman po ang kwan. Madali lang yan pagka makikita naman ninyo sa kalamansi. Ito kasi nakakasuot ka eh. Ito po anong pagitan nito? 3x3? Ganun. Oo, ganun din yan ang sukat niyan. 3x3 din siya. 3x3. Ito po yung sinasabi yung pataas pa balon. Oo, yan. Kaya yung ang daanan ng tubig, puro pa diretso yan. Ito po, Manggagaling doon sa taas yung tubig, bababa dito. Tapos pag mapuno na yung kabila, lilipat naman ipat ng ko hose. naman yung hose ko dito. Oo, sa kabila na yun. Kaya hindi na kayo masyadong mahihirapan Ito ako. No? kayo po, saan ang patubig nyo dito? Hose din po. Doon, hose din yung ginagamit din namin. Doon ang gagaling doon sa kabila. Tapos meron na kami tubo rin din doon. Kaya bawat area, meron kami pabaon na tubo na deep well. Kaya bawa sa isang area ninyo, kung malayo, pwede kami magpabaon ng deep well. Ganun. Para safe ang kalamansi natin kasi pagkatagaran, yan ang importante para siya makasurvive. Kasi pagka wala tayo patubig, hindi natin pwede pamungahin ng marami kalamansi. Pag tag-ulan lang siya nagbubunga, ay masasabi rin kayo sa karamihan ng presyo. Ilang square meters po itong kay tatay niya na yun? Ay, ito kala tatay. Sa hektarya na po. Yun din naman Apo. kami natuto eh. Apo, sa ganun, no? Kasi, ayun, shoutout po natin yung ating po mga ka-farmers po, taga Santa Ignacia, Tarlac. Ayun, kapitbahay niya po yung Kamiling Tarlac. Napunta rin po tayo dyan, Santa Ignacia. Pati rin po sa parte ng Mayantok. Ang Mayantok naman, papasok naman yun. Di ba, may papasok yun, ano? Tapos yung Santa Ignacia, along the highway. Doon po ba kayo sa along the highway? Papasok pa. Parang ganito po sa inyo. Parang ganito papasok din. Highway, may na highway din. Papasok. Kasi doon Santa Ignacia, may pagkabulubundukin din yan, eh, ano? Opo. Lalo sa parte ng Mayantok, may pagkabulubundukin din yan. Ang kapatagan halos dyan ay dyan sa parte ng bayan. Ayun. Pero ang karaniwan po, ano po ang mga tanim po doon sa Mayantok? Ay, sa Santa Ignacia, palay. Palay. Kasi may mga mangga nga po. Tapos mangga. Ilang hektarya mangga ninyo? Nasa... Dalawa. Hindi ko po maano yung ano, pero dati po, ang unang ano doon, nasa 150 po na puno. Napuno. Pero matanong ko po kayo, hanggang magkano po ang naging benta ninyo sa mangga sa loob ng isang Yung taon? tatay ko po yung medyo ano. Pero mga estimate ninyo, magkano ang nagiging puwan niya? Umabot ba ng daan naman? Daang libo? Parang hindi na. Hindi inaabot kasi 70-30 ang hati dyan eh. Apo. Kaya yung doon pa lang sa hati, hindi na hustisya eh. Kasi dito sa amin kasi sa kalamansi, pagka pinaalagaan mo, ang hatian dito, 20-80. Kanina po yung 20. Oo, doon sa nag-alaga. Kaya mas malaki pa rin yung sa Oo, meron. tapos 80 doon sa may-ari. Ngayon, pag halimbawa, kamag-anak mo naman yung kuha niya, hanggang sa 25-30 naman yung nagiging porsyento o yung hatian noong may-ari tsaka noong trabahador. Kaya kami, lumipat kami sa kalamansi. Hindi na kami, dati rin kasi kami may mangga. Although, nasa 6 na taon na yun, umpisa na po nga ng kuha, mga bata pa yung mangga eh. Nung nasubukan namin nagbungay, saktong-sakto, bagsak ang presyo. Ala, hindi ka ako mabubuhay ka ako. Tapos another taon na uli ang hihintayin mo. Lalo na kung meron kang pinag-aaral na anak at meron kang, kumbaga, araw-araw kang gumagastos, hindi mo pakikinabangan ng mangga. Ang kalamansi kasi, ang katangian yan, off-season yan. Bunga ng bunga yan, lalo na halimbawa, lagay ng pataba. Ang sekreto ng kalamansi, basta't pang nagbunga siya at pitasin, ano man ang presyong kanyang tinamaan, pitasin mo na. Opo. Huwag mo pa aabutin na siya ay magiging parang malagihay na o yung hinog kasi nakokontrol niya yung kanyang pamumulaklak. Napipigil po noong bunga niya. Parang nagagawa po sila sa sustansya. Opo. Napupunta sa bunga yung sustansya o ng kanyang kalamansi. Yun kasi, kaya namin sinasabi sa inyo, experience kasi namin eh. Nung ginawa namin, kinontrol namin yung bunga kasi pagka medyo mababa ang presyo, di kami nagpapapitas eh. Ang nangyayari, nagsasaper yung kalamansi, yung puno. Katapos, yung dapat sanang mamulaklak siya ng marami, kung mamulaklakan ko konti, kaya makakatsyempo ka sana ng mas mahal na presyo, kaya lang hindi ka na makakatsyempo kasi hindi pa napipitas po yung bunga. Kaya ang pinakamaganda, kahit magkano yung presyo, mababa ang presyo, pitasin mo basta talagang pitasin na.
Yun. Eh doon naman sa inyo sa Tarlac, wala namang problema po dyan ng kuwan dahil Santa Ignacia may palengke dyan. Ang bagsakan rin nyo dyan, may malaking palengke dyan sa Tarlac. Oo. May minsan yan, dadayuhin kayo po ng mga buyer dyan pag nalaman mayroong kalamansi. Kasi dito sa amin, kaliwat kanan po buyer sa amin. Kamang ginagawa na lang po namin, namimili kami kung sino yung mataas kumuha, tapos yung maganda magbayad. Kaya lang baka mamaya mataas nga kumuha, thank you naman pagkatapos hindi ka babayaran. Kaya ganoon po yung po natin. At saka dito naman sa amin, hindi na rin po halos makadilawang kalamansi. Naagad. Ano na kung bakit? Naagad din kasi na magnanakaw eh. Nauna. Oo, nauna. Yung pinalalaki mo, siya nauna na nakakapitan. Meron doon. Kasi nyo ba meron? Wala pa kasi wala pang nanakawin. Wala pang nahuli. Wala pang nahuli. At totoo yun, kahit saan naman sa Floodway nga lang. Sili lang po. Opo, sa sili. Ay lang, ngayon mahal po ang sili. Mm. Opo, yung siling, ang panigang yata nasa 70 or 80. Pero yung siling tayo nasa 450. 450 to 500. Opo. Kaya lang ang problema ng sili, pagka ganyan na po nag-uulan, yung napapaso po ang bunga. Yung mayroong lapnos kung tawagin. Pero alam niyo po, ang kalamansi, po pwede rin po natin siyang taniman ng sili, yung pagitan, habang siya ay pinalalaki. Kasi alam niyo po, ang kalamansi, halimbawa, yung ganyan, yung XL, 1 taon mahigit po yan, bago po siya lumaki, at pwede niyo po pag-harbisan po ng medyo marami-rami na. Pero habang tinatanim natin siya, po, nakatanim niyo ito, dinadamuhan yon. Tapos, every month, lalagyan po ng pataba para po siya maging maganda. Pagka tumuntong na yan ng mga kalahating taon, mga ganyan na katataas yan, makakakuha na po kayo ng paunti-unting bunga. Kumbaga, sa isang nag-aaral, hindi ka agad graduate. Siyempre, magkukang ka pa dyan mag-entrance ka pa dyan, babayad ka ng tuition. Ang tuition ninyo, yung pula Kapag bayad nyo ng tuition, bibigyan mo ng baon yung nag-aaral. Kaya gastos mo yun, oo. Hanggang doon siya ay makagraduate. Yung mong kolehiyo mo, Pero po 4 yung years. pag-aabono na kasi kahit lumaki na siya. Opo, ang pag-aabono naman, pagtuntong naman po na 1 taon ng kalamansi, every 2 months naman ang paglalagay na dyan. Pero habang yan maliliit pa siya, monthly, doon sa kuwan yun, doon sa XL lang po nila. Sa 1 hektarya po, ilang kaban po ng abono ang nauubos? Depende yan pagka doon sa edad. Ang edad po kasi ng kalamansi, pagka bata pa lang, doon sa 1,000 puno, kung pa lang pwede nyo maubos nun kahit mga 5 bulto. Doon sa edad pa lang nakuha nyo na bata na 1 taong mahigit. Dahil hindi naman kagad po pwede mong saksakan ng maraming abono yan. Ngayon, kung siya ay pamumungahe mo na, nakagaya ng ganyan na nakalalaki yan, yung 1,000 po pwede kang gumastos na dyan ng mga 30 bultos, 20 to 30 bulto na pataba. Ganun yun. Yan po ay kaibahan naman doon sa palay. Ang palay naman po natin, hanggang ilan ang nailalagay sa palay sa 1 hektarya? Mga 4 lang po yung kaban. Mga 4 hanggang 5, no? Tapos susunod uli. Susunod ulit. Yun, nasa 8. Bali, ang magiging kabuuan, hanggang sa pag-harvest ng palay, maabot ng mga 12 na bulto. Ang kalamansi, hindi. Ang kalamansi kasi, isang gulpi mo siyang lalagyan na pataba, halimbawa, 20 o 25. Susunod na lagyan mo na doon, hindi na gano'ng karami. O pwede ng 10 o 15, pang alalay mo lang siya doon sa bunga. Ganon. Pero, ang kalamansi naman, pagka sa 1 hektarya, kayo po ay napagbunga nyo ng marami at kumuha po yan ng 500 bag. Kasi alam nyo, ang magandang puno, pagkakasiyaan, maraming pong bunga, kumukuha ng 15 kilos. 1 puno po. Ang 1 puno. Pag halimbawa na napagbunga nyo ng ganon, nahitik sa bunga, ay swerte ninyo kung makakuha kayo ng 500 bag. Kung matsyempo ninyo, halimbawa, 1,000 ang 1 bag. Di may kalahati na kayo. Ilabas mo na kami gastos mo ng 150. Di malinis pa rin yung kita ninyo sa kalamansi. Kaya lang yun, ay hindi naman po siyempre mangyayari yon kung hindi natin mapagbubunga ng ganong karami. Kaya ang kailangan po natin siyempre, yun, tulungan po namin kayo doon. Una siguro, yung paano po na yung pag-aalaga, paano yung pagtatanim, etc.
kumbaga kayo ay nagpapasimula, beginner, kaya yun po yung sinadya po ninyo para kayo po ay mag-inquire kung paano ang kalamansi paano. Doon po sa inyo sa Santa Ignacia, swerte ninyo dahil wala pa kayo marami kakompetensya. Dito naman po sa amin, hindi po pinipigil dito magtanim ng kalamansi. Nagulat ko po nga po yung pagpasok namin. Puro kalamansi yan yan. Kasi nadaanan naman puro palay pagdating dito sa lugar na to. Puro kalamansi yan. Kasi dito nagtutulungan. Hindi nagsisiraan na, ay, wag ka na magtanim ng kalamansi. Di ba? Hindi na ikaw mabibili kalamansi. Dito naman sa amin, walang nagsasabing ganun eh. Kaya lang kami sa mga nanonood sa akin, sa mga subscriber, ay, huwag ka na magkuha na ng kalamansi, hindi na ikaw mabibili. Ito to, sa tagal ko nagbo-vlog, 5 years na. Mula po noong pandemic, 2020, ako nag-vlog po na ganito eh. Nawa naman ng Diyos, ang kalamansi natin ay nabibili at nauubos pa. Bagkamat mura, pero walang itinatapo na kagaya na kamatis na kaganda-ganda na kamatis itinatapo sa basura at mabili. Pero sa kalamansi hindi, kasi marami kasi pinagagamitan. Merong juice, meron nilalagay po doon sa mga pansit, tapos sa lugaw. Kaya pagdating sa palengke, mas naunang nauubos ang kalamansi sa lahat po ng mga gulay. Kahit ng pandemic po, mas healthy yan. Ang pandemic, yung kalamansi, isa po yan doon sa mga hindi bumaba ang presyo. Tumaas pa nga presyo ng kalamansi noong pandemic. Sa vitamin C. Tsaka hindi, ginagawa pong alcohol. Di ba nagkaubusan po ng alcohol. Kalamansi yung ginagamit namin dito para doon sa virus. Nilabas ko nga sa YouTube yun, tinanggal na yung YouTube yung kalamansi yung alcohol. Tsaka pag halimbawa, meron kayong tawag dito, lumusong kayo sa bukid or sa gubat, baong kayo ng kalamansi sa inyong bulsa. Kahit 2 piraso. Tara niyo kung bakit. Pagka mayroong ulupong na nakakagat sa inyo, pwede niyo po siyang pang first aid. Kaskasin niyo po siya ng kalamansi. Yung pong kagat ng ulupong, lalabas yun. Dito kasi, experience na po namin dito yun. Meron ng 3 naging pasyente na kinagat ng ulupong ng ahas. Yung ahas na talaga makamandag. Noong una, nakita lang po ni tatay ko dyan, nagkakagulo. Ano ba nagkakagulo kayo dyan? Ito kasi kinagat ka ng ahas dala-dala yung lilik. Alam niyo ba yung lilik? Yung panggapas. Pantalip. Ba't ba hihiwain na ka? Huwag mo ikahiwain. Hihiwain mo, di ba alam kung alin hihiwain mo dyan? Kasi di pa dugo-dugo Ito kay kalamansi, hinagisa ng tatay ko ng kalamansi. Kaskasin mo. Nung kinaskasan, na tsempuhan yung kagat, tumalsik yung dugo. Ayan pala, kagat. Sige, linisin ng kalamansi. Hanggang tumudugo linisin mo na linisan. Pagkatapos niyan, dali mo sa ospital para sigurado. Ang ginawa pala noong yung kinagat, hindi pala sa ospital dinala. Kundi doon sa tawak. Pinakagat doon sa bato. Wala naman kang kamandag, sabi noong nagkukuha noong bato. Sumunod na pangyayari, ganoon din uli. Makit naman ang buko. Sa pagkakit na ng buko, kinagat din yung kanyang binti. Dahil nagkukuha uli yung mga tao. Ano ba yung nangyari? Kinagat ka ng asay ka. Saan ka kinagat? Doon ka sa taas ng buko. Ikaw pala kumukuha ka ng buko. Yung buko ng bayo ko yung kinuha. Kaya nahuli tuloy siya. O sige, kakaskasin mo ka ng kalamansi. Yung kinaskas din. Dali mo ka sa doktor. Kasi baka ako nataon lang Dinala sa doktor. Sabi naman ng doktor, wala kang kamandagay kayong ahas. Ayun. Pinangatluhan yun nung amain ko. Kinagat din ng ulupong. Sabi noong ko, alam mo bayaw muntik na ako hindi mo makita. Bakit? Kinagat ako ng ahas paano ginawa mo? Kinaskas ko ng kalamansi. Sabi mo yun ganun ba? Ano nangyari? Nakiramdam ka ba? Padala ka ba sa doktor? Hindi Pero awa ng Diyos, buhay ako ngayon. Kaya doon yung nakawan na okay yung kalamansi. Kaya lang, siyempre, nung inilabas ko sa YouTube yun, nakaka 40,000 na 50,000 tinanggal. Opo, ganun ang kuha kasi siyempre, marami kasi yung kuha ko doon Mag-react, lalo na yung mga gumagamit ng venom. Kasi yung kalamansi, nagpapalabno kasi ng kuha yan ng dugo. Ayun, gelatin. Yung kasing kagat pala ng ahas, pag yan kinagat ka, mamumuo yung dugo mo. Lahat ng madaanan ng kamandag na yun. Ang kalamansi, palalabnawin naman niya yun. Kaya lang, pag matagal ng kagat, iba na yun. Dapat doon yung bago. Yan lang.
Ano ba tayo napunta doon sa ahas? Opo, yung sa katangian, yung katangian po ng kalamansi. Kaya yun po, maganda po doon sa area nyo na yun, hindi pa marami pa ang kalamansi dyan. Tsaka, ang magiging puhunan nyo lang naman dyan, yung punla, kasi meron na kayong lupa. Dito kasi sa amin, pag walang kalamansi, umaarkila pa ng kalamansian. Para lang po sila magkaroon ng kalamansian. Kaya lang, ang umaarkila doon, yung marunong mag-alaga, tsaka alam mong gagawin. Pero pag hindi ka marunong mag-alaga at mag-aarka lang kalamansi, sa halip na manalo ka, matatalo ka. Ganun yun. Pero dito sa amin, bunga na lang mismo yung bunga, inaarkila pa ang bunga. Ganun kaganda ang kalamansi. Basta't alam mo yung paraan ng pagbubunga, alam mo yung paraan po ng pag-aalaga, hindi mahirap pamungahin ng kalamansi. Ganun naman yun. May mga technique diyan, tapos pwede mong i-calendar ang pag-harvest mo. Yan ang kagandahan niya. Gusto mo mag-harvest ng December. Ito pa lang September na ito, maghagis ka na ng abono. Nagbabase po sa abono. Apo, kasi mula doon sa paghagis mo ng abono at paglabas ng bulaklak, 4 na buwan ang hihintay mo. Pag Magaan binili ka ko na na. bagong tanim, mga ilang years bago sa mamunga? Po yan. Ngayon pa lang may bunga na yan Kaya lang, paunti-unti lang. Pero yung talaga pag lumaki na siya, 1 taon. 1 taong mahigit. Ito kasi, Pag-excel po yun. medium ito Ito mga 1 taon at kalahati. Pag-excel po. Pag Excel nasa mahigit 1 taon lang. Ito mga kulang 2 taon yan. Medium kasi. Ang advantage kasi ng malaking punla, mas madali mo po siyang alagaan. Kung gagamit kayo ng herbicide, madali mo siyang makita. Hindi kagaya ng ganito, pag medium na maliliit, ay talagang mahihirapan mo po siyang i-herbicide. Dahil pag tinamaan yan, mag-iinda siya. Although hindi naman siya kagad-agad mamamatay, kaya lang mag-iinda siya, magkukuha ng paglaki. So sa isang taon po, nakakailang harvest kayo? 3? Sa 1 taon, actually po, ang kalamansi naman natin, monthly yan, mag-harvest ka. Pagka nag-umpisa na kasi yan ng pag-mamunga o mag-aani ka, dire-diretso na yun, continuous na. Pag pinitas mo, lalabas na kagad doon, mga ilang linggo, may bulaklak na lalabas doon. Kaya habang pinipitasan mo siya, binabawasan mo, bulaklak naman ang bulaklak yung kasunod. Kaya lang, dapat doon, patuloy mo rin kang bibigyan ng pagkain. Kasi, harvest ka ng harvest, wala kang binibigay sa kanya pagkain, i-stop din na magiging, bulaklak at bunga mo. Magkano po yung ginagastos niya sa mga pataba ngayon? Ay pong pataba po namin, yung sa akin po kasi, pag naghahagis ako itong sa may harapan ko, 7 bulto. Kung nasa 700 na puno yun. Pero nasa 3 taong mahigit pa lang naman siya. Kaya ang sukat ng akin naman kulang 4,000 square meters. Yun naman, 3x2 naman ang aking sukat naman doon. Kaya medyo marami po yung puno niya. Agad naman doon, pagkat marami naman puno, pwede pamungayan ng marami. Ano po pag sinabing 3x2? Itong buong hilera na to, lahat tigdodos, tapos dito po. Opo, yung pahalang, yung pagitan, yun naman po ang 3. Kaya naman po 3 ang dapat maluwag para maginhawa mo naman siyang alagaan. Opo, tsaka yung mag-i-spray ng kalamansi, madali siyang makapasok. Ayun. Ngayon, pag halimbawa naman, maliit naman ang lupa, nagsasuggest kami ng 2x2. Pagka yun lang ang lupa niya. Pero hindi kami nagsasuggest ng 1x1. Yung ganyan lang kalaki, parang sili lang yun. Kasi meron akong pinuntahan sa parte ng Cavite yata yun. Hinatulan siya noong nagtitinda ng pula ng 1x1. Yung 400 square meters niya, umabot pa ng 500 na puno. May puno pang kasama yun. At tinignan ko, ano ba, sukat yan? 1x1 po. Ay, naku po. 1x1, para kakong sili ka ako, tinanim doon sa... Gagawa na sila. Aga-agawa na. Kawawa naman ka ako ng kuwan nun. Yung isang truck niya, inubos doon sa kuwan na yun. Doon sa lupa. Hindi na ako masyado makakalaki. Pag umabot ng ganyan na yan, sa lubungan na yung mga punong kalamansi. Manapa ako, 2x2, pwede pa. Medyo makakahinga pa ng konti yung mag-aalaga, tsaka yung kalamansi. Yun pang kuwan ng panghulip. Ito, kalamansi nito, kapitbahay namin nito, kuwan na yan. Nasa 10 years na yan. Marami nang kinabangan. Yeah, yun yung nasabi natin na ang kalamansi, sunod-sunod ang bunga niya. Merong maliit, meron siyang, ito.
Mga isang linggo lang ito, pitasin na yan. Ito yun. Pang November yan. Ito kung Ah, ganito ito. size, kailan po pipitasin? Katapusan lang ito, pwede na ito mapitas na ito. Mga 10 araw lang ito, malintog na yan. Ganyan ang kalamansi. Ito naman yung kalatata, ito 4 na taon na ito. Ayan, tapos meron pa siyang bulaklak. Ba't nawala na po ang daan? Kuha na siya eh. Abot na siya dahil na yung malabong na yung Pwede kanya po ba kalamansi. itong yung tinitrim? Hindi na siya pwede itarim. Paano po sila susot dyan? Ay talagang sinusuong nila sa loob. Susong po sila dyan. Yung ganyan yun. Kaya yung pag-harvest po ng kalamansi, kaya nga po yung pagitan po na yan, doon nila na ilalagay po yung kanilang hagdan na ipopwesto. Kaya pati loob napapasok Yan na nila. po yung 3 meters to. No? Kung na Ito ito. pong mga damo na to, okay lang naman yan o tinatanggal nyo rin Ito po? kasi 3 meters ito, 3 by 2. Ito yung tatay na Yung ito. pong mga damo-damo na maliliit na yan, okay lang yan? Okay lang po Pinapatanggal yan. nyo rin Ini-spray po naman ng herbicide yan. po? Okay, ito, herbicide naman po yung Ay, ito ginagawa kaya dyan. patay na yun. Herbicide. Kaya sa damo wala namang problema. Tsaka po yung pag-aalis ng bagay ng kalamansi pagka tututukan din yan. Babalutan kasi ang buong kalamansi pag hindi inalis. Kaya yun naman po ang kwan. Madali lang yan pagka makikita naman ninyo sa kalamansi. Ito kasi nakakasuot ka eh. Ito po anong pagitan nito? 3x3? Ganun. Ganun din yan ang sukat niyan. 3 by 3 din siya. 3x3. Ito po yung sinasabi yung pataas pa balon. Yan. Kaya yung ang daanan ng tubig, pur pa diretso yan. Ito po, Manggagaling doon sa taas yung tubig, bababa dito. Tapos pag mapuno na yung kabila, lilipat naman ng ipat po hose. naman yung host ko dito. Sa kabila na yun. Kaya hindi na kayo masyadong mahihirapan Ito ako. tayo po, saan ang patubig nyo dito? Host din po. Doon, hose din yung ginagamit din namin. Doon ang gagaling doon sa kabila. Tapos meron kami tubo rin din doon. Kaya bawat area, meron kami pabaon na tubo na deep well. Kaya halimbawa, sa isang area ninyo, kung malayo, pwede kami magpabaon ng deep well. Ganun. Para safe ang kalamansi natin kasi pagkatagaran, yan ang importante para siya makasurvive. Kasi pagka wala tayo patubig, hindi natin pwede pamungahin ng maraming kalamansi. Pag tag-ulan lang siya nagbubunga, masasabi rin kayo sa karamihan ng presyo. Ilang square meters po itong kay tatay niya na yun? Ito kala tatay. Sa hektarya na po ito. Mahigit sa hektarya doon sa Milikod. May Ito yung kanya to sa kabila nun sa akin na. Apo. Pero ito pong portion na to, ilang square meters? Kulang ito siguro mga nasa 2,000 square meters lang itong harapan niya na ito. lalo po pala dapat ganito ka rin ano, kung may kulong-kulong ka sa sakyan para makapasok. Meron kayo dapat na daanan para ipaghahatid ng abono doon sa dulo. Accessible din. Para gitna siya. Tapos hati sa pagka gitna. mag-harvest kayo, maghahakot ng kalamansi, ilalagay nyo na doon sa kolong. Kahit yung daan ng Kaya kolong-kolong dapat ng may motor. isang gitnang Kasi po akala ko doon sa 3x3, sabi ko malawak pa yung 3x3, kaya na pang dumaan, mawawalan po. Ay, mawawala ng daan yon. Ah, Kailangan, pagdating sa daan, maglaan kayo doon ng mga 4 or 5 doon sa gilid. Para no na yun na magiging daanan ninyo, right of way. Tapos hindi kayo mahihirapan sa pag-harvest. Magiging daanan po natin ng kanya. Sa inyo rin po to? Ito bahay ko. Wala pang kuryente kasi pamatirhan. Nag-a-apply pa lang. namin kanina, doon din po kayo. Yun yung lumang bahay nila Kaya tatay. tinuro nung mga pinagtatanungan namin. Pag nakita po kami ng kolong-kolong na may dalang kalamansi, tinatanong namin kung kaya kilala kayo. Kilala naman kayo. Kilala. Yun yung doon ako kilala sa bahay pero dito di pa sila naman di kami pa diyan nakatira. Kaya ganun. Sige po. Maraming salamat. Okay, sige po. Arayat dito. Arayat. Sa likod. Sa Marawa, kitang-kita yan. Yung bundok. Di malapit pala kayo doon sa Marawa. Mismo sa Marawa yung kaninyo, bukid. Opo, meron. Lagpas lang po ng Lagpas lang ng sementeryo. Oo. Oo. Kasi nadadaan ako diyan eh. Yung mga ano doon? De La Cruz. De La Cruz. Bagay marami kasi rin mga De La Cruz. Mariano po. Mariano kasi. Mariano. kami, opo. Ayun, kaya ako po doon. Villanueva, Mariano. Sige po, at kuha na lang din po tayo. Kuha na lang din Thank you natin. po. Maraming salamat. Ay sir, thank Sige you. po. Thank you po. Sige po. Ingat na lang po kayo sa biyahe ha. Ingat din po. Sige po.